Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. This is the greatest advantage video na pwede mo mapanood right now. So, whether magkarelasyon pa kayo ng partner mo or ex mo na siya, this is the greatest advice that you can hear. So I just want you to finish the video kasi nasa dulo ito. Maybe you will just spend a little time, but I will tell you the truth that this is the main feeling na nafe-feel ng isang lalaki o nararanasan niya kapag hindi ka nagme-message. So I will give you the knowledge and wisdom why. First of all, lalaki ako, given that fact, so you know that I know all the tricks that you can use against me. And at the same time, I'm a dating coach, so alam ko yung strength at weaknesses ng mga lalaki. And the third thing is sumahawak ako ng maraming clients. So I realized that these things are just working like this. So, ano ba ang experience ng lalaki kapag hindi ka nagme-message, hindi ka nag-chat, at hindi ka nagpaparamdam? Ano ba? Ano ba yung nafe-feel niya? Okay, let us reveal it one by one para maintindihan mo kung gaano nga ba kalala ang nararamdaman niya. Doon sa level 1 hanggang level 8 ito. Okay, parang Windows 1 hanggang Windows 8. So level 1 hanggang level 8. Ready? Okay, just please take note of this. Ang level 1 kapag hindi ka nagpaparamdam is okay lang naman. Wala naman talagang problema. That's fine, okay lang. It's like di ka lang nag-chat, so something like makakapag-focus pa siya sa sarili niya or magagawa pa niya yung gusto niya. And dun sa level 2, maybe you will be a little suspicious pero simpleng salita, kaya pa naman. Sa level 2, kaya pa naman niya yan kapag hindi ka nagpaparamdam. Nagsususpect siya lang pero kayang-kaya pa naman. Well, number 3, dun sa level 3, ilang araw, kunyari, ilang araw or weeks na hindi ka na nagpaparamdam. Diyan na magsisimulang i-encourage na niya yung sarili niya na okay lang. Parang, di, okay lang. Laki naman ako eh. May mga goal naman ako eh. Bahala siya sa buhay niya. Yung parang nagtatantrum siya at sinisisi niya sa'yo na hindi ko kasi siya maunawaan, hindi ko kasi siya maintindihan. Tanga kasi siya, hindi siya nagpaparamdam. Di ngayon, pakitaan ko siya na hindi rin ako nagpaparamdam. Something like that. So, he's trying to encourage himself na kaya pa niya at okay lang siya. So that's what he feels eh. Pinipilit niyang labanan yung sarili niya. And then level 4, eto na. After ilang weeks, biglang, or depende sa lalaki to, merong weeks, merong months, merong days. Pero kaya nga sinasabi ko per level siya. Ulitin ko level 1, okay lang naman. Level 2, kaya pa naman. Level 3, ine-encourage na sarili na okay lang. Pero pag di ka pa rin nagparamdam, dun sa level 4, curious na, ano ba ang nangyayari? Pero, ini-encourage pa rin ang sarili niya na okay lang, syempre. Pero, meron na siyang sort of curiosity sa level 4. Nag-i-start ng magtanong, bakit hindi ka nagpaparamdam? Diba? Parang ganun yan eh. Halimbawa, meron kang in-order sa Lazada or sa Shopee, then you are waiting. Mga 3 days ka naghintay, kapag hindi pa dumating, okay lang naman. Pag 1 week, parang, kaya pa naman, siguro na late lang. Pag ilang days, parang curious ka na. Ano ba nangyayari? Bakit walang dumarating na parcel dito? Bakit hindi dumarating yung order ko? Same thing din. Nagkakaroon na ng pagiging curious ng isang lalaki kung ano ba ang nangyayari. Bakit wala ka? However, habang curious siya, at the same time, ini-encourage pa rin niya yung sarili niya na okay lang. Ganun, kumbaga nilalabanan niya yung emosyon niya, pumapalag-palag pa. Na ginagawa niya yung the best niya para masabi na nakastay pa rin siya, di ba? So, kapag tinuloy-tuloy mo pa rin yung hindi pagpaparamdam, makakarating na tayo sa level 5. Nabubuisit na. Yun ang level 5, nabubuisit na. Bakit nabubuisit na sa level 5? Naaasar na siya, napipikon na eh. Ngayon, dun sa curiosity niya, parang pinoprove na meron na sigurong lalaki to, meron na sigurong bago to, pampira, ganyan ganito. O kaya hindi na niya ako mahal siguro, pero di ba dapat ganito, dapat ganyan. Nag-i-start na siyang questionin yung sarili niyang confidence. Nag-i-start na siyang questionin yung sarili niyang pagkatao, kung sino ba talaga siya.
buisit na siya at bakit hindi mo magawa mag-reach out sa kanya, ngayon bumababa na yung tingin niya sa sarili niya, na nabababa mo na yung pagkalalaki niya. Level 6, ito na yung pinaka-deepest. Isa sa pinaka-deepest, praning mode. Diyan na siya napapraning sa'yo at malamang sa malamang iniisip niya, masaya ka. Praning eh. Masaya ka, baka may bago ka. Most of the time, ganun naman. Kapag napapraning na ang lalaki, may bago na siguro, meron ng bagong kasama sa kama or ganyan. Ano na nangyayari, ganyan. Praning na siya sa level 6. That will be the praning mode. Yun yung level na nararanasan ng isang lalaki. Kapag hindi ka na nagme-message, nasa praning mode na siya. At masakit ang pakiramdam na napapraning. Okay? So, kapag hindi ka nagparamdam at ang lalaki, napaabot mo sa punto ng level 6, masakit na yan. Tapos, didiretso tayo sa level 7. Ito yung iyakan time. Dito na yan iiyak. Dito na yan manghahabol. Dito na yan mangungulit sa'yo. Iyakan time to. Iyakan time na kapag level 7 yan. Kasi hindi talaga kakayanin niya ng sarili niya. Hindi ko na kailangan i-explain kung ano yung ibig sabihin ng iyakan time. Pero yun lang naman ang punto ng iyakan time. Talagang nasaktan ng todo. Talagang nasaktan na sobra. So, that will be the level 7, iyakan time. And ngayon, papasok na tayo sa level 8. Ito na yung pinaka-the best na gusto mong ma-experience ng isang lalaki. Ito yung gusto mong ma-experience ng isang lalaki. Ito yun na yung level 8. Ito yun na yung luhuran time. Diba? Ano yung luhuran time? Ito na yung binababa na niya yung pagkalalaki niya para sa'yo. Dito na, after ng iyakan, dito na siya makikiusap. I don't think so na gusto mo tong level 8 in a total sense. Pero yan yung gusto mong mangyari bilang babae, na mapaluhod mo siya dahil sa sobrang galit mo sa kanya. But I will tell you, as a dating coach, you will not be attracted once na bumalik siya na gano'n na siya. Anyways, yun lang naman ang tips ko today. And I think this is the best thing to do. Dalhin nyo sa level 8 or level 7. Pwede na, kahit sa level 7 lang pwede na eh. So, yun yung benefits kapag hindi ka nagparamdam. So, my advice, just stay consistent doing that thing. But if it is your ex na or anything else, just give us a message sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.